magalang, masunurin, halimbawa sa kapwa, sumusunod sa 5Cs. Totoo. Sa mataas na paaralan ng Ateneo de Manila, ipinagkakaloob ang Gawad St. Stanislaus Cosca sa mga natatanging mag-aaral na tumanggap na markang A sa pag-uugali sa lahat ng kanilang mga asignatura sa isang markahan. Pinatunayan nila ang pagiging huwaran sa pag-uugali sa paaralan sa pamamagitan ng di pagkakaroon ng anumang tala o record ng pagdidisiplina tulad ng jog, poste at suspension sa buong markahan. So sir, ano ba talaga yung tunay na sukatan ng pagiging Cosca awardee? Okay, sa Cosca Award, maganda na puntahan natin yung student handbook nyo, 2007 revised edition. Sa page 90, nakalagay dito, the St. Stanislaus Cosca Award is given every grading period to a student who, number 1, receives a grade of A in conduct in all subjects including the homeroom and APSA conduct mark, and number 2, does not incur any offense, jog, post, or suspension during the grading period. A student who is on disciplinary probation during the grading period is disqualified from receiving. Para magkaroon ka ng Cosca, dapat sip-sip ka sa teacher mo. Siyempre, para magka-A ka, diba? Himik ka, pero kung hindi ka kilala ng teacher mo, wala na. Yung Cosca kasi hindi lang yan, like, just being quiet in class. You have to recite also, and you have to make sure that the teacher likes you also. Kailangan sumisip sa teacher para magka-Cosca ka. Self-discipline, yung kailangan. Wala mong kailangan magpakabait ka, tsaka kailangan medyo sumipsip ka rin. Pakita mo sa teacher mo na importante yung subject, tapos nakikinig ka at all times. Pakabait, pati sumipsip. Maging matahimik ka lang, para hindi ka marinig sa apps. Pakabait! Yeah! Dapat hindi ka masanction, at dapat lagi kang mabait. Huwag kang pasanction. Kailangan ko ng mabuting ugali. Sundan lang yung mga guro. Gumawa ng homework. Okay, kami dito sa APSA office, I put premium on doing something good and not just avoiding the bad or avoiding getting sanctions. Award yan, you have to earn it. Meron kang gagawing mabuti na yun yung magde-determine na Cosca Award itong taong to. Ako masusunod, mas gusto ko sana mag-focus doon. Ano ba yung mga nako-contribute mo sa school, sa ibang tao, paano mo napapakita yung being a person for others mo, and not just not getting sanctions. Sana yun yung focus mo. Respectful, mabait, hindi natutulog, true to oneself, to be able to get an A, when you do extra. And when I say you act properly, it's not just being quiet or not misbehaving, but you should also be participating. So A would be like exceptionally well. Okay, Cosca Award, para sa subject area, no? Kasi ang Cosca Award naman ay maraming saklaw. Para sa subject area, ang hinahanap sa isang estudyante para magkaroon ng A sa conduct sa isang subject area, tulad ko halimbawa, ay mahusay na asal, yung akma para sa signatura ko, kung kailangan ko maging bibo siya, kung kailangan ko makinig siya. Kaya pati sa akin yung mga tahimik na tatamlay-tamlay naman at parang hindi sumasali. Siguro yun, kasali. Kasali sa klase. Pagkasali, kaya nanahimik siya kung kailangan manahimik at umiimik siya kung kailangan umimik. Siguro yun ibig sabihin sa akin pag A sa conduct sa klase ko, sumasali. So, the conduct marks that we give, teachers should follow what's in the handbook. Thank you. Sila ang mga mag-aaral na bukod tanging naging modelo ng pagiging tao para sa kapwa. Sila rin ang mga sumusunod sa 5Cs ng mataas na paaralan ng Ateneo de Manila. Dito sa Ateneo, hindi lamang ang kahusayan sa larangang akademiko ang binibigyang pansin. Nagte-text ka ba sa klase? Minsan. Maingay ka ba sa klase? Minsan. Musunod ka ba sa haircut rule? Hindi, minsan lang. Pag kailangan na talaga. Nagte-text ka ba sa klase? Hindi. Nandaya ka na ba ever? Oo naman. Maingay ka ba sa klase? Minsan. Nagte-text ka ba sa klase? Hindi. Nakikipag-away ka ba?
Dati. Nangungulit ka ba ng kaklase? Paminsan. Nangungulit ka ba ng classmate? Hindi. May sinapak ka na ba sa school? Oo. Palagi mo ba suot yung ID mo? Oo. Sumusunod ka ba sa haircut rule? Hindi. Ang haba nga ng buhok eh. Hinihirita mo ba yung teachers mo? Hindi. Next ka ba sa klase? Hindi. Nangaharot ka ng kaklase? Minsan din. Nagtitext ka ba sa klase? Every subject. Kumakain ka ba sa klase? Oo, syempre. Gagawa ka ba ng teacher? Oo naman. Pumihirit ka ba sa teacher sa klase? Every day. Nambabackstab ka ba ng teacher? Lagi. Pumihirit ka ba sa mga teacher? Paminsan. Nagtitext ka ba sa klase? Oo. Nagtitext ka ba tuwing class? Minsan. Hinihirita mo ba yung teacher? Oo. Maingay ka ba sa klase? Minsan. Kumakain ka ba tuwing class? Minsan. Nagnanakaw ka ba na ballpen? Calculator lang. Sa tingin ko, mahirap sagutin yung kung karapat dapat kasi parang hinusgahan na yung pagkatao niya na ayokong malagay sa posisyon na sasabihin ko, ito nakatanggap ng COSCA pero hindi karapat dapat kasi ano siya, ayoko ng ganun. Pero masasabi ko na para makamit ang COSCA award, it also took a lot of effort on the person's part kasi mahirap pa rin, no? Alam ko na kahit paano nag-effort tong taong to and he deserved that award. Karapat dapat, more or less merong teacher na nagbina sa conduct mark niya siguro man lang o nabigyan man lang siya ng isang job for one grading period para masabi mong hindi karapat dapat. Mahirap maka-COSCA award. So pag nakatanggap ka nun, I think that's an accomplishment in itself. And that's also proven by some students never getting COSCA awards sa buong high school stay nila. May mga iba mas madali pa sa kanila mag-honor na academics kaysa sa mag-COSCA award. Kung gusto nyo kaming sigawan, bakit hindi nyo subukan? COSCA awardee ka ba? Oo. COSCA awardee ka ba? Oo naman. COSCA awardee ka? Oo. Naka-COSCA ka na ba? Oo, syempre. COSCA awardee ka ba? Oo. Naka-COSCA ka na ba? Oo. Nagka-COSCA ka na ba? Oo. COSCA awardee ka ba? Oo. Nagka-COSCA ka na ba? Oo. Ang COSCA ay hindi lamang dapat sa loob ng classroom. Madali pare mapagbigyan ng COSCA. Halimbawa, huwag ka lang umimik, huwag ka lang maggulo sa loob ng classroom. Pwede ka na mapagkamalang A sa conduct. Pero, is that really you? Is that really the right thing? Ikaw ba talaga yon? Iyon ba talaga ang essence ng COSCA? Dapat. Okay? Kasi dapat hindi na pala nililimita doon sa certificate o kaya sa medalya. Yon, dapat malawak ang ating pag-unawa doon. Okay?